naisipan ko na mag parang podcast. It's not really podcast na talagang podcast. Kaya lang, it is already late in the evening. Like, not really late, like 11 o'clock, but I'm still awake. So, hindi pa ako makatulog. So, I decided just to make this parang video as a trial lang. And tingnan ko kung anong mangyari. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay yung tungkol sa pananampalataya. No? Kasi ito yung parang pandikit. It's like or even an anchor o yung angkla para ang isang barko kung halimbawa ay you would like to put the boat in a place or a certain situation na hindi siya matatangay. Ang ginagawa mo kung wala kang mapapagdali ang iba, what you do is to put an anchor, no? At kapag ito ay nakaangkla na doon sa ilalim ng dagat, ay kahit siya ay malakas ang hangin, yung angklang yun ay kakapit at hindi maanod yung barko or bangka. In the same way, yung pananampalataya kasi ay parang anchor yan ng bangka or kaya ng barko na ginagamit ng tao para sila ay hindi maalis kung saan man sila nakakuha ng kanilang pananampalataya. Yung pananampalataya is like an anchor to what you believe in. Kasi kung without the anchor, mapapadpad ka. It's just the same doon sa paniniwala mo sa iyong relihiyon na kinabibilangan. Without faith or pananampalataya, talagang ikaw ay masisinsay o ikaw ay mawawala. And nakakatuwa sapagkat even for many years na nagko-contemplate ako kung ano itong pananampalataya, natatawa ako kasi by definition, kunin ko yung Bible at tingnan natin yung definition nung ano yung pananampalataya. I believe it's in Hebrews 11:1. Hebrews chapter, yung aklat ng Hebreo doon sa talatang 1. Alam ko nandoon yon. And let's look at the definition, kung ano yung definition ng pananampalataya. Ephesians, malayo na. Ito, no? Doon sa Hebrew or Hebreo 11, dito nakaangkla yung salitang pananampalataya, no? Dito sinasabi sa aklat na ito, kabanatang ito, doon sa talatang 1. Ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi niya, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ibig sabihin, hindi pa man ito dumarating, pero tiyak mo na ito ay darating. No? Yun yung basis ng pananampalataya. Katiyakan sa isang bagay na hindi mo ito, ang pananampalataya ay mga katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ibig sabihin, halimbawa, inaasahan ko na darating ang sweldo sa akin. Ito ay inaasahan ko at meron akong katiyakan na ito ay darating sapagkat ito ay isang panuntunan ng kumpanya na kung saan kung ako ay nagtatrabaho, ako ay bibigyan ng sweldo. Ito'y katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Tiyak na ito ay darating at ito ay yung paninindigan. Ibig sabihin ay tinatayuan mo sa mga bagay na hindi mo nakikita. Paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat ang hangin ay nandiyan dyan, pinaninindigan natin na ang hangin ay at presence pero hindi natin siya nakikita. So, ang pananampalataya ay doon sa katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan at ito ay yung paninindigan sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, ito yung ibig sabihin ng pananampalataya. Pagdating sa relihiyon,
lalo na sa Kristyanismo, kasi itong binasa natin ito ay nanggaling sa Hebreo, ito ay nanggaling doon sa Biblia, na ibig sabihin ito ay panuntunan ng mga mananampalatayang Kristiyano. So, ang pananampalataya batay sa kanila, ito ay yung katiyakan sa bagay nating inaasahan at paninindigan sa bagay na hindi natin nakikita. Halimbawa, ang pinaka bagay na kung saan ay palagi nating pinag-uusapan pagdating sa pananampalataya ay yung kaligtasan. Ibig sabihin, naniniwala tayo na ang tao ay dapat na maligtas. Pagamat isa pang usapin yan, pero yung tinatawag na pananampalataya ang siyang nagiging daan upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung kaligtasan at saka ang pananampalataya. Ito ay magkasama. When you say kaligtasan, kaligtasan, ito ay tumutukoy doon sa ating espiritu na pinaniniwalaan natin na meron tayo, na kung tayo ay pumanaw o umalis tayo dito sa mundong ito, yung espiritong iyan ay aalis sa atin at ito ay merong dalawang lugar na pupuntahan. Ito ay sinasabi doon sa kasulatan o kasunduan natin sa Biblia na ang pupuntahan daw ng espiritong ito na nasa ating katawan kapag tayo ay namatay ay either napupunta ito sa impyerno na kung saan ay inatawag na ikalawang kamatayan, na dito ay pahirap ang iyong aabutin, at sa isang dako naman ang iyong kaluluwa o ang iyong spirito ay pupunta naman doon sa langit na kung saan ay magiging kasama mo ang Diyos. So pag tinukoy mong kaligtasan, ito ay tumutukoy sa pagpunta ng iyong kaluluwa o ng iyong spirito patungo doon sa kaharian ng Diyos. So certainly, ang kaligtasan ay tumutukoy lamang papunta doon sa langit. Walang kaligtasan na pupunta sa impyerno kapag ito ay ating susuriin. Sa Roman Catholic, hindi lamang langit at impyerno. Actually, apat yung kanila. Meron silang una sa mga bata, kapag ang bata ay namatay at hindi nabinyagan sa simbahan ng Roman Catholic, ang bata ay pupunta sa limbo. Bagamat ang aking pagkakaalam sa ngayon with the current decisions of Pope Francis I, if I'm not mistaken, ay tinanggal na niya ang limbo. Wala na ang limbo. Ngayon, hindi pa rin nawawala yung tinatawag na purgatory. Nasa Roman Catholic, kapag ikaw ay namatay, ang iyong kaluluwa will not go straight to hell or it will not go straight to heaven. What it will go muna doon sa purgatory, na parang kumbaga sa ay ito yung waiting place. Ito yung dito ka muna titigil. At sa sistema ng kanilang kaligtasan ay kinakailangan na magkaroon ng effort yung iyong mga kamag-anak na magpadasal at magbigay ng indulhensya sa simbahan, nang sa gayon ang kaluluwang ito ng iyong kamag-anak ay pumunta doon sa langit. So ibig sabihin ito ay kaligtasan din. Kaya lamang ang kaligtasan ito ay hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, dahilan sa ikaw ay merong effort na ginagawa, na ikaw ay may sariling sinasangkap para sa kaligtasan ng kaluluwa o espiritu ng iyong mga kamag-anak. Subalit ang bibigyan natin ng malaking pansin ay yung kaligtasan ng diretsohan. Either you will go to hell or either you'll go to heaven. Kasi sa mga protestante, dalawa lang ang kanilang pinaniniwalaan. Dahil ito sa kanilang paniniwala ang nakasulat sa Biblia, naniniwala naman ako ito sapagkat hindi lamang iisang beses na binasa ko ang Biblia simula sa unahan, Genesis hanggang doon sa Revelation, so pahayag, at mapapansin mo doon sa bagong tipan, kasi sa lumang tipan wala namang masyadong sinasabi patungkol dyan sa langit. Pero sa bagong tipan ay palaging tumutukoy na dalawa lamang, ito ay yung langit o yung impyerno, or yung tinatawag na paradise. Meron din siya tinatawag na paraiso na kung saan ay pinuntahan ng Panginoong Jesus nung siya patapos na siya ay may pako sa krus, namatay siya. At sinasabi doon sa looban ng 3 araw na yon, siya ay bumisita doon sa paradise. At nung siya ay mag-ascension, ay dinala niya yung papunta doon sa kalangitan. Yun na naging basihan ng kanilang kaligtasan. Anyway, so
ang mga tao ay nangangailangan ng kaligtasan at ang pamaraan ng kaligtasan ng tao ay dalawa sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at yung isa naman ay pananampalataya at may kasamang gawa. Ano, dalawang katuruan pagdating sa mundo ng Kristyanismo ng mga Protestante. At merong mga Protestante na naniniwala na dapat ay merong gawa kasama ang pananampalataya. Pero dominante sa mga Protestants na naniniwala sila na ang kaligtasan ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, wala nang kasamang iba. Normally, ang kino-quote nila dito ay yung Ephesians 2:8 and 9 na ang kaloob ng Diyos ay basahin natin Ephesians 2:8 and 9 para sigurado tayo. Romans, manipis kasi ito eh. Ephesians 2:8 and 9. Sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So pag tiningnan mo ang kasulatan o ang Biblia, ay sinasabi na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Bagamat merong nagsasabi na napakadali naman yan kung pananampalataya lamang at walang gawa. So bakit ganon? No? Pero wala tayong magawa sapagkat yun din ang sinasabi ng kasulatan. Hindi naman natin ito pwedeng dagdagan. Bagamat meron din silang talata na ginagamit na sinasabing ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa sarili. Totoo naman yon. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi mo pwedeng sabihin tunay na pananampalataya kung walang bunga. At ang bunga ng tunay na pananampalataya ay mabubuting gawa. So ibig sabihin, hindi pamamaraan ang gawa, isama mo sa pananampalataya para magkaroon kaligtasan, kundi ang sinasabi ng Biblia ay ang mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya. So, pag tinignan pa rin natin, meron pa tayong isang tingnan na pangyayari kung bakit pananampalataya lamang ang mahigpit na pinangahawakan ng mga Protestante doon sa Sola Gracia. Ang isang pangyayaring naganap, kung titingnan natin, nung ang ating Panginoon ay nakapako doon sa krus kasama yung dalawang magnanakaw, sinasabing magnanakaw. At sa tradisyon, ang sinasabi yung isa ay si Hestas at yung isa ay si Dimas. Sa pangyayaring ito, sinasabing yung isa, si Hestas, ay sinasabing kung ikaw talaga ang Mesiyas ay iligtas mo ang iyong sarili, isama mo na pati kami. At ang sabi naman ni Dimas ay hindi ka ba natatakot sa Diyos? Na siya ay pinaparusahan ng katulad natin, subalit siya naman ay walang pagkakasala. Tayo, we deserve. Maganoon ang ating ilalagay. At sinabi ni Dimas sa Panginoon na, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa paraiso. At ang sabi ng Panginoon sa kanya ay ngayon din ay ikaw ay aking isasama. Now, pag tiningnan mo ang okasyon at ang naging conversation o yung pag-uusap, ang sinabi ni Dimas ay isama mo ko. Ibig sabihin, there was a recognition of who Jesus was. Ano? At naniniwala siya na ito ang Mesiyas at dahil sa ito ang Mesiyas ay kanyang inilagay yung kanyang sarili sa taong ito, no? Sa pamamagitan ng pagtitiwala o pananampalataya. Nagkaroon siya ng belief na ito talaga yung tao na pwedeng magsalba ng aking espiritu. That is why mapapansin natin at the last moment of his life, Dimas said to Jesus Christ na alalahanin mo ako pagdating sa paraiso. Now, ang punto rito ay yung bang pananampalataya ni Dimas ay tinanggap ng Panginoon? Ang sagot ay of course yes, dahil ang sabi ng Panginoon ay ngayon din ay isasama kita sa paraiso. The question is, kung totoo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pamamagitan ng pananampalataya at gawa, anong mabuting gawa ang ginawa ni Dimas sa pagkakataon nito at tinanggap siya ng Panginoon? Ang sagot ay wala. Sapagkat paano siya gagawa ng mabuti? Unang-una, ang dahilan kung bakit siya nakapako doon sa krus ay dahilan sa siya ay makasalanan.
Ah, nagkaroon ba siya ng kaligtasan? Of course, wala, no doubt about it. Pero papaano siya naligtas? Wala naman siyang ginawang mabuti. And pag tinignan natin ang Ephesians 2:8-9, sinasabi dito na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay magpapuri. So the same thing na nangyari doon kay Dimas, wala siyang ginawa para hindi siya magpapuri. At ang sabi dito ay ito ay kaloob ng Diyos, itong biyaya. So, when you say biyaya ng Diyos ang pananampalataya, wala ka talagang gagawin eh. You just have to accept it. Like yung ginawa ni Dimas na he just accepted na ito talaga yung sistema para siya ay makasama ng Panginoon. Magtiwala lang siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ko maintindihan kung bakit patuloy at patuloy at patuloy, bagamat baliwanag ang kasulatan. Of course, meron din silang discourse, meron din silang mga talatang ginagamit, pero pag sinuri mo ang kanilang talatang ginagamit, at ginawa ko niyan, at pag ipinagpatuloy mo yung pagbasa ng kanilang talatang binabanggit, ay mapakita mo na sa dulo ay lalabas na hindi kasama yung gawa. At dahil nga doon sa sinasabi na ang mga gawa ay bunga ng tunay na pananampalataya. So, ito yung pinangahawakang mahigpit ng mga protestante na kung saan ay pinagmulan din ng mga ebangheliko na tanging mga protestante lamang ang aking nalalaman na humahawak na tanging pananampalataya ng faith alone o sola gratia ang paraan ng kaligtasan. And all the rest, lahat halos ng mga sekta o sekta ng relihiyong Kristyanismo ay bumabatay sila sa pananampalataya at gawa. Kung titingnan natin, merong magandang kadahilan niyan. Kasi, kinakailangan ng isang tao na mag-effort. Halimbawa, sinabi ko doon sa aming simbahan, ang ating kaligtasan ay makakamtan natin sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Anong ibig sabihin? Tama na tayo ay merong pananampalataya sa ating Panginoon, pero hindi enough yan. Kinakailangan natin gumawa. At kapag hindi tayo gumawa, ay hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Tingnan nyo kung anong elementong nakapasok dito sa ganitong kaisipan o ganitong naratibo. Takot. No? Meron tong elemento ng takot dahil kapag hindi mo ginawa, ay ikaw ay hindi magkakaroon. Ito ay taliwas doon sa definitions ng pananampalataya na sinasabi na ito ay katiyakan doon sa mga bagay na darating. Katiyakan sa mga bagay na darating. Kung pananampalataya at gawa at hindi tayo gumawa ay meron tayong takot. Diba? At ang sabi dito ay paninindigan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ito yung pananampalataya. Pero kung ang pananampalataya ay sasamahan mo ng gawa, so may nakikita dito sapagkat meron kang effort at may result yung effort mo. So, ito yung dahilan kung bakit pag ang mga protestante ay tinanong mo, dahilan sa sila ay sola gratia, ay hindi talaga magtatama by definitions. Kaya lamang, siyempre, napakarami ng mga taong naniniwala na pananampalataya at gawa ang kinakailangan. Yung mga Protestants who are believing on salvation by faith alone, kukonti lang talaga sila. Kukonti. At ang isa pa nga pala, naalala ko, ang sabi ng mga protestante, aside from the Protestants, sinasabi nila na ganyan pala yung sistema ng inyong kaligtasan, na the moment na ikaw ay ng panampalataya lamang, ay ikaw ay meron ng kaligtasan at pwede ka ng pagkatapos ito dahil ligtas ka na, ay pwede ka nang gumawa ng masasama. Mali na naman yung naratibo yun sapagkat pag tinignan nyo ang banal na kasulatan, ang sinasabi ng bunga ng pantunay na pananampalataya ay mabubuting gawa. Isa pa, the moment na ikaw ay pumasok sa pagtanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, katulad ng ginawa ni Dimas, pero buhay ka pa dito sa earth, there will be a process doon sa Romans 3:28 na sinasabi doon na ikaw ay aariin Diyos na na pasama ka na sa pamilya ng Diyos, pero hindi ka matatapos doon dahil ang sabi ng Panginoon doon, ikaw daw ay aariin ganap or you will be justified by faith. Meaning, once naman ang palataya ka sa pamamagitan ng pananampalataya, your belief will not end there. You will go through a process ng Romans 3:28 na saan ay justification by faith. Aariin ganap ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang ibig sabihin nito ay ito yung proseso ng Panginoon o proseso ng Diyos na kung saan ang isang makasalanan ay ginagawa niyang matuwid.
That will be the process. At the byproduct ng process na yun ay yung 2 Corinthians 5:17 that therefore if anyone is in Christ, all things has gone, the new things has, he is a new creation, the old things has gone, the new things has come. So, ang epekto ng tunay na pananampalataya o pananampalataya lamang ay hindi tumitigil doon sapagkat ito sinasabi ng kasulatan ay kay papasok sa isang proseso at doon sa proseso nyo hindi makasalanan gagawin ka ng Diyos na matuwid at dahil sa ginawa kang matuwid ang bunga nito ay pagbabago ng iyong buhay at pagkatapos nito dahilan sa ikaw na ay napabilang doon sa pananampalataya tunay na anak pamilya ng Diyos, ikaw ay nagpapatuloy hanggang sa kamatayan. Maring magkasala ka, bakit hindi? Ang diferensya lamang ang isang tunay na nananampalataya kapag nagkakasala ay nanunumbalik. Katulad ng alibugang anak, no? Nakita natin si Demas na nanunubalik sa Diyos. So, sa punto na ito, nakikita ko na kapag ikinumpara mo yung pananampalataya lamang sa pananampalataya na may gawa, mas lamang yung pananampalataya lang. So, teka muna. Meron akong alam na talata doon sa Titus, nung sinulatan ni Apostol Pablo si Tito, ay sinabi ito sa kanya na patungkol sa pananampalataya din at gawa. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo kay Tito. Timoteo kasi magkasama ni Tito. Titus 3:5, alam ko yan ay nasa Titus 3:5. Basahin natin sa Titus 3:5. Ito, ang sabi dito ni Apostol Pablo kay Tito, nung si Tito ay isang batang mangaro pa rin, sinabi dito, iniligtas niya tayo. Okay, ang ginamit ditong tense past, iniligtas niya tayo. Tapos na, meron ka ng kaligtasan, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. Hindi ayon sa gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ang pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ang tinutukoy dito, ligtas na, pero itong kaligtasan na ito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng gawa o ginawang mabuti ayon sa katuwiran. So, of course, hindi papayag yung karamihan ng mga preachers na ito ang tama, yung pananampalataya lang, sapagkat kapag ginawa mo yan, paano pa mag-i-effort yung mga mananampalataya nila? Unang-una kasi dito, ang titinan mo dito yung income eh. Pino-force nila na ang 10% or tithing must be obligated kasi kasama ito doon sa mabuting gawa mo. Pero doon sa mga Kristiyano na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay kanilang pinaniniwalaan, yung sinabi ng Panginoon na tayo ay magbigay ng ayon sa bukal sa ating puso, ayon sa ating kaginawan. At ang ginawa dyan ay ang ehemplo ng Panginoon doon sa Panginoong Yesus nung nandoon sila sa templo na merong isang babaeng balo na ang kanyang ibinigay ay yung na lamang huling piseta na meron siya ay ito ibinigay pa niya. Samantalang yun namang iba ay sobra lamang sa kanilang kung anong meron sila. At ang binigyan ng kasiyahan ng Diyos o ng Panginoong Jesus ay yung mas yung babaeng balo sapagkat mas tinitingnan niya na ang pagbibigay na nanggagaling sa puso ay mas mabuti kaysa sa pagbibigay na ayon sa obligasyon. And ito nga nagiging problema doon sa pananampalataya at gawa, you have to be obligated. At syempre, lagi nandoon yung takot, nandoon yung fear kasi kapag hindi ka gumawa, hindi ka pupunta sa langit. But pag tinignan mo dito sa scriptures, ang ginagamit na tenses dito kapag nananampalataya kay past, iniligtas. So hindi ililigtas. So yun yung aking kaisipan at aking paniniwala sapagkat sa tingin ko ito yung tama sa kasulatan. Nasa sa inyo kung ano ang inyong tingin. Pero i-advise ko as being a Protestant at being sola gratia, naniniwala ko na mas tama yung pananampalataya lamang.